Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng isang kwentong pupukaw sa ating mga puso at isipan. Sabi nila, ang pundasyon ng isang pamilya ay pagmamahal at sakripisyo. Ngunit paano kung ang sakripisyong hinihingi sa iyo ay unti-unti nang tinatabunan ang iyong sariling pagkatao? Hanggang saan mo kayang magtiis sa ngalan ng pamilyang inakala mong sayo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala. May kung anong bigat sa bawat paghinga ni Sinagtala habang maingat niyang tinutupi ang mga damit mula sa aparador. Ang bawat piraso ng tela ay tila may dalang alaala, mga alaala ng masayang kahapon na ngayon ay parang multo na lamang sa kasalukuyan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig nang abutin niya ang pinakatago-tagong bestida sa dulo ng gabinete, ang kanyang wedding gown. Hinaplos niya ang malambot na tela, ang mga borda na minsan niyang pinangarap. Ito ang simbolo ng mga pangakong binitiwan sa harap ng dambana. Pangakong sabay na haharapin ang hirap at ginhawa. Ngunit ngayon, habang inilalagay niya ito sa loob ng isang kahon, pakiramdam niya ay inililibing na rin niya ang mga pangarap na yon. Tala, bilisan mo na riyan. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Si Doña Corazon, ang kanyang biyanan, ay nakatayo sa may pintuan. Ang mga braso ay nakahalukip-kip sa dibdib. Ang mga matay mapanuri. Hindi pwedeng abutin ka ng hating gabi sa paglilipat. Kailangan nang makapagpahinga ni Marikit sa kwartong yan. Walang bahid ng pakiusap sa tono nito. Iyon ay isang utos. Yumuko si Tala at marahang isinara ang kahon. Opo, Mama. Tatapusin ko na po. Sagot niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Mabuti. Para din naman sa pamilya ito. Dagdag pa ng matanda. Isang linyang paulit-ulit na naririnig ni Tala sa tuwing mayroon silang ipapagawa sa kanya na labag sa kanyang kalooban. Para sa pamilya. Pero kailanman, hindi niya naramdaman na tunay siyang naging bahagi ng pamilyang ito. Nang makaalis si Doña Corazon, pumasok naman si Raja, ang kanyang asawa. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pagkakasala. Lumapit ito at sinubukang yakapin siya mula sa likod. Mahal, pasensya na. Bulong nito sa kanyang tainga. Pansamantala lang naman to. Kapag nakapanganak na si Marikit, babalik din tayo rito. Hindi kumibo si Tala. Sa halip, marahan niyang inalis ang mga kamay ni Raja na nakapulupot sa kanyang baywang. Isang maliit na kilos, ngunit para sa kanya, iyon ay isang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Naramdaman niya ang pagkabigla ng asawa sa ginawa niya. Tala. Kailangan ko nang magligpit, Raja, sabi niya. Hindi lumilingon. Baka magalit na naman si Mama. Walang nagawa si Raja kundi ang mapabuntong hininga at lumabas ng silid. Iniwan siyang muli sa kanyang kalungkutan. Ipinagpatuloy ni Tala ang pag-aayos. Ang bawat gamit na inililipat niya ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ang kama kung saan sila unang natulog bilang mag-asawa. Ang salamin kung saan niya tinitingnan ang sarili tuwing umaga. Ang bintanang sabay nilang pinagmasdan ang paglubog ng araw. Lahat ng yon ay ipinagkakait na sa kanya. Pagkatapos ng halos 2 oras, natapos din siya. Dala ang huling kahon ng kanyang mga personal na gamit. Pumasok siya sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ito ang dating bodega na ginawang guest room. Masikip, maalinsangan, at amoy luma. Sa isang sulok, sa isang maliit na kama, mahimbing na natutulog ang kanilang anghel, si Mayumi. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon at naupo sa tabi ng anak. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang mahahabang pilikmata, ang munting bibig na bahagyang nakaawang. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagtitimpi, si Mayumi ang kanyang tanging lakas. Ngunit sa pagtingin sa anak, doon na bumigay ang kanyang pinipigil na damdamin.
Ang mga luhang kanina pa niya itinatago ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga balikat ay nanginginig. Umiyak siya para sa sarili, para sa mga pangarap na nawala. At higit sa lahat, para sa anak na idinadamay niya sa isang tahanang puno ng hinanakit. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Si Raja ay natulog na sa sofa sa sala, ayaw daw siyang istorbohin. Habang nag-iisip, naalala niyang kailangan niyang ihanda ang pantalon ng asawa para sa trabaho bukas. Kinuha niya ito mula sa upuan at sinimulang kapkapan ang mga bulsa, barya, ilang resibo ng gas at ang wallet nito. Binuksan niya ang wallet para alisin ang mga hindi importanteng papel. Ngunit isang nakatuping resibo ang pumukaw sa kanyang pansin. Kinuha niya ito at dahan-dahang ibinuklat. Ito ay isang credit card bill mula sa isang mamahaling restaurant sa The Fort. Tiningnan niya ang petsa. Noong nakaraang linggo lang, sa araw na sinabi ni Raja na mag-overtime siya sa opisina. Ngunit hindi iyon ang pinakagumulat sa kanya. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay napigil nang makita niya ang kabuuang halaga sa ilalim ng resibo. Isang halagang halos katumbas ng 3 buwang sahod niya para sa isang hapunan na hindi niya man lang naging parte. Kinabukasan, sinubukan ni Sinagtala na isantabi ang resibong natuklasan. Itinupi niya ito at isinilid sa pinakatagong bahagi ng kanyang pitaka. Isang ebidensyang ayaw niyang tingnan, ngunit hindi niya kayang itapon. Pinilit niyang ngumiti sa harap ni Mayumi. Pinilit niyang maging normal sa harap ni Raja. Ngunit may yelo nang namamagitan sa kanila. Isang lamig na ramdam niya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng almusal, walang tigil sa pag-uutos si Marikit. Kulang sa tamis ang kanyang kape. Masyadong tostado ang tinapay. Lahat ay pinupuna, habang si Doña Corazon ay tahimik lamang na nagmamasid, tila ba nagagalak sa kapangyarihang ipinapamalas ng kanyang bunsong anak. Ate Tala, mamayang gabi pala. Huwag mong kalimutang i-steam yung isda ha. Ayon sa nabasa ko, maganda raw sa kutis ng baby. Sabi ni Marikit habang nagbabasa ng isang magazine. Marikit, may trabaho rin ang ate mo. Mahinang saway ni Raja. Hindi man lang tumitingin sa kapatid. Ngumuso si Marikit. Kuya naman, para sa pamangkin mo rin to. Saka mas masarap magluto si Ate Tala. Di ba ma? Tumango lamang si Doña Corazon. Sapat na yon para maging batas sa pamamahay na ito. Napabuntong hininga na lamang si Tala at tumango. Sige, ako na ang bahala. Para makatakas sa nakakasakal na atmosfera, dinala ni Tala ang kanyang laptop sa paborito niyang kapihan, ang kapehan ng pangarap. Ito ang kanyang munting santuwaryo. Ang amoy ng bagong timplang kape at ang mahinang jazz music ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Dito, siya ay si Tala, isang mahusay na project manager, hindi lang asawa o manugang. Habang abala sa pagsagot ng mga email, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Mula ito sa isang international recruitment firm. Ang subject, Invitation for an Opportunity in Germany. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang aplikasyong ipinasa niya mahigit 1 taon na ang nakalipas, bago pa man naging ganito kakomplikado ang lahat. Inakala niyang nalimutan na ito. Binuksan niya ang email. Isang project management role para sa isang malaking tech company sa Berlin. Isang 6 na buwang kontrata na may posibilidad na ma-extend. Sa isang saglit, nabuhayan siya ng pag-asa. Nakita niya ang kanyang sarili na malayo sa San Isidro, malayo sa mapanuring mata ni Doña Corazon, malayo sa mga kasinungalingan. Isang bagong simula. Ngunit mabilis ding nawala ang nangiti sa kanyang labi nang maalala niya si Mayumi at si Raja. Pamilya niya. Paano niya iiwan ang lahat? Malungkot niyang isinara ang laptop. Isa lamang itong imposibleng pangarap. Pagdating ng hapon, sinubukan niyang tawagan si Raja. Gusto niyang marinig ang boses nito.
Gusto niyang subukang maniwala na may pag-asa pa para sa kanila. "Hello, mahal," sagot nito sa kabilang linya. "Kumusta? Malapit ka na bang umuwi?" Tanong ni Tala. "Nako, baka gabihin ako. Tambak ang trabaho, may biglaang meeting kami," sabi ni Raja. Ngunit sa likod ng kanyang boses, malinaw na narinig ni Tala ang malakas na tugtugin at ingay ng tawanan. Hindi ito tunog ng isang opisina. Nanlamig ang buo niyang katawan. "Ah, ganun ba? Sige, mag-iingat ka." "I love you," sabi ni Raja bago ibaba ang tawag. "I love you," pabulong na sagot ni Tala sa hangin, kahit wala nang nakikinig. Isang kasinungalingan para pagtakpan ng isa pang kasinungalingan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng tahimik na pag-aalala sa mga mata ni Alonsina, ang kanilang kasambahay. Inabutan siya nito ng isang tasang mainit na tsaa. "Salamat, Ina," sabi ni Tala. Tinatawag ito sa kanyang palayaw. "Mukhang pagod na pagod ka, Ma'am Tala," sabi ng matanda. "Hayaan niyo na po at ako na ang maghahanda ng hapunan." Isang maliit na kabutihan, ngunit para kay Tala, napakalaki ng kahulugan nito. Tanging si Alonsina lang ang nakakakita ng tunay niyang nararamdaman sa bahay na ito. Nang gabi ring iyon, habang pinapatulog si Mayumi, naalala niya ang paalala mula sa eskwelahan. Kailangan na niyang bayaran ang tuition fee para sa susunod na quarter. Ito ang pinakaimportanteng bagay para sa kanya, ang edukasyon at kinabukasan ng kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang banking app. Pinili niya ang joint savings account na maingat niyang hinuhulugan buwan-buwan mula pa noong ipinanganak si Mayumi. Ito ang future fund nila para sa bata. Habang naglo-load ang application, bahagya siyang kinabahan, ngunit nang lumabas na ang balanse sa screen, ang kaba ay napalitan ng matinding pagkabigla. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang 6 na digit na ipon na dapat ay nandoon, ang perang pinagpaguran niya, ang pangarap niya para kay Mayumi, ay halos wala ng laman. Ang natitira na lang ay ilang pirasong barya. Paulit-ulit na tinitigan ni Sinagtala ang screen ng kanyang telepono. Umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Baka isang system error, baka bukas ay babalik din sa dati ang lahat. Ngunit ang mga numerong nakasulat doon ay malinaw at hindi nagbabago. Ang perang pinag-ipunan niya para sa kinabukasan ni Mayumi ay naglaho na parang bula. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Hudyat na dumating na si Raja. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Sinusunog ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit pinilit niyang kumalma. Kailangan niyang marinig ang paliwanag nito. Ilang sandali pa, pumasok si Raja sa kanilang maliit na silid. Mukha itong pagod, ngunit may bahid ng alak sa kanyang hininga. Ngumiti ito ng bahagya. "Gising ka pa pala, mahal," hindi sumagot si Tala. Sa halip tahimik niyang inilahad ang telepono, ang screen ay nakaharap dito. Nawala ang nangiti ni Raja. Kumunot ang noo nito habang tinitingnan ang balanse sa account. "Ano to?" tanong niya. Pilit na ginagawang inosente ang boses. "Baka nagloloko lang ang app, subukan mong i-restart." "Sinubukan ko na, Raja. 5 beses na," mariin na sabi ni Tala. Ang bawat salita ay may bigat. "Nasaan ang pera?" Nag-iwas ito ng tingin. "Hindi ko alam, Tala. Baka naman may nabayaran kang malaki na hindi mo namalayan." Doon na sumabog ang galit na pinipigilan ni Tala. "Huwag mo akong gawing tanga." Malakas na sabi niya, boses na hindi niya inakalang kaya niyang ilabas. "Alam na alam ko kung magkano ang laman niyan. Alam kong ikaw ang kumuha. Umamin ka." Nabigla si Raja sa pagsigaw niya. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, ngayon lang siya nito narinig na magtaas ng boses. "Hinaan mo ang boses mo. Baka magising si Mayumi at marinig tayo ni Mama." Pakiusap nito. "Wala akong pakialam kung marinig nila," giit ni Tala, nanginginig na sa galit. "Ang gusto kong malaman ay kung bakit mo ginawa to. Para saan ang pera, Raja?
Sa mamahaling dinner na hindi mo man lang ako kasama, sa mga kasinungalingan mo, doon na napilitang umamin si Raja. Ang pagkakaila sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkakasala. Kailangan lang ng tulong ni Marikit. Mahinang sabi nito. May emergency lang siyang kailangang bayaran. Nangako siyang papalitan din agad. Tulong? Emergency? Hindi makapaniwalang tanong ni Tala. Ang perang yon ay para sa pag-aaral ni Mayumi, para sa kinabukasan niya. Paano mo nagawang ipahiram yon nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Yon na nga eh. Hindi ko masabi sa'yo kasi alam kong hindi ka papayag. Katwiran nito. Pero babalik din yon, Tala, pangako. Ang katwirang yon ang tuluyang sumira sa puso ni Tala. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa sa galit. Napaupo siya sa gilid ng kama, ang mga luha ay muling dumaloy. Nang makita ni Raja ang kanyang pag-iyak, tila ito natauhan. Lumuhod ito sa kanyang harapan at niyakap ang kanyang mga binti. Ang mukha ay isinubsob sa kanyang kandungan. Naramdaman ni Tala ang pagyanig ng mga balikat nito. Umiiyak ito. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako. Humahagulgol na, sabi nito. Nagkamali ako. Masyado lang akong na-pressure. Ayokong mapahiya ang pamilya natin. Please, Tala. Huwag kang magalit. Aayusin ko to. Sa isang iglap, naawa si Tala. Ito pa rin ang lalaking minahal niya. Ngunit nang iaangat na sana niya ang kanyang kamay para haplusin ang buhok nito, napatingin siya sa may pintuan. Nakatayo roon si Marikit, nakasilip sa siwang. Hindi awa o pag-aalala ang nakita ni Tala sa mukha nito. Sa isang segundo bago ito mabilis na umalis, nakita niya ito. Isang munting ngiti ng tagumpay. Isang mangiting mapang-asar na tila sinasabing, panalo na naman ako. Sa sandaling iyon, ang lahat ng awa na naramdaman ni Tala para kay Raja ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nakakapasong katotohanan. Ginagamit siya, niloloko. At ang lalaking lumuluhod sa kanyang paanan ay hindi biktima, isa itong kasabwat. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ni Raja. Tumayo siya, ang muka ay wala ng emosyon. Tumayo ka dyan, Raja. Napatigil ito sa pag-iyak at tumingala sa kanya, naguguluhan. Sabi ko, tumayo ka. Sumunod ito, ang katahimikan sa silid ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan nila kanina. Hindi na natulog si Tala ng gabing iyon. Hinintay niyang makatulog si Raja bago siya dahan-dahang bumangon. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang ilaw mula sa screen, ang tanging liwanag sa madilim na silid. Binalikan niya ang email mula sa Germany. Ang imposibleng pangarap. Ngayon, ito na ang tanging pag-asa niya. Walang pag-aalinlangan, nag-type siya ng sagot. Isang maikli, ngunit malinaw na mensahe. Subject: Invitation for an opportunity in Germany. Dear Miss Schmidt, thank you for reaching out. I am very interested in this opportunity. Please let me know the schedule for an interview at your earliest convenience. Sincerely, si Nagtala Reyes. Pinindot niya ang send bago pa man niya mabago ang kanyang isip. Sa paglaho ng email sa kanyang screen, naramdaman niya ang unang patak ng kalayaan. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang katahimikan. Si Raja ay naging mas maasikaso, palaging umuuwi ng maaga at tinutulungan si Tala sa mga gawaing bahay. Nagkunwari si Tala na tinanggap na niya ang paliwanag nito, na handa siyang magsimulang muli. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at tahimik na pagsunod, may isang planong nabubuo. Ang bawat kilos niya ay may kalkulasyon. Ang bawat salita niya ay may nakatagong layunin. Isang umaga, habang nagkakape ang lahat sa sasala, isang hindi pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang isang malaking lalaki na nakasuot ng itim na jacket. Ang mukha ay seryoso at may peklat sa gilid ng kaliwang mata. Naglakad ito patungo sa kanilang pinto at malakas na kumatok.
Agad na tumayo si Doña Corazon. Ang mukha ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa pag-aalala. Ako na ang magbubukas, mabilis niyang sabi. Sumilip si Tala mula sa bintana. Nakita niya ang pag-uusap ng kanyang biyenan at ng estranghero. Walang-walang ngiti, walang pagbati. Tanging tensyon. Nakita niya ang pag-abot ni Doña Corazon ng isang makapal na sobre sa lalaki na mabilis namang ibinulsa nito bago tumalikod at umalis. Isinara ni Doña Corazon ang pinto, ang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na ekspresyon. Kolektor lang, sabi niya sa lahat bago bumalik sa pagbabasa ng dyaryo. Ngunit para kay Tala, hindi iyon isang simpleng kolektor. Ang takot na nakita niya sa mga mata ng biyenan, kahit sa isang saglit lang, ay sapat na para kumpirmahin ang kanyang hinala. Mayroon pang mas malaking problema na itinatago ang pamilya Madrigal. Kinahapunan, habang abala si Doña Corazon sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman sa hardin at si Marikit ay natutulog sa dati nilang silid, nilapitan ni Tala si Aluncia sa kusina. Ina, mahinang tawag niya. Tumingin ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Tila ba alam na nito ang itatanong niya. Bakit po, Ma'am Tala? Kailangan kong makapasok sa dating opisina ni Raja. Sabi ni Tala, tinutukoy ang silid na ngayon ay ginawang imbakan ng mga lumang gamit ni Doña Corazon. Kailangan ko lang ng 5 minuto. Hindi nagtanong si Aluncina kung bakit. Tumangulang ito. Maya-maya, lumabas ito ng kusina, dala ang isang baso ng juice. Pagdating sa may pinto papuntang hardin, aksidente nitong nabitawan ng baso. Nabasag ito at kumalat ang laman sa sahig, malapit mismo sa kinatatayuan ni Doña Corazon. Naku Diyos ko, pasensya na po senyora, sigaw ni Aluncina na agad na kumuha ng panlinis. Ano ka ba naman Aluncina? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Sigaw ni Doña Corazon. Ang atensyon ay ganap na kay Aluncina. Iyon na ang hudyat na hinihintay ni Tala. Mabilis at tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag at pumasok sa lumang opisina. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Mabilis niyang ginalugad ang mga drawer ng lamesa, pulos mga lumang dokumento ng negosyo. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga folder, nakita niya ang isang maliit na itim na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga kasagutan na kanyang hinahanap. Mga resibo mula sa sanglaan. Nakasangla ang mga alahas na regalo pa sa kanya ng kanyang mga magulang. Mga promissory note mula sa iba't ibang tao. At ang pinakakilabot sa lahat, ilang piraso ng papel na may logo ng isang hindi pamilyar na lending company. Sa ibaba, nakasulat sa malalaking pulang letra ang mga salitang Final Demand. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang kinukuha ang kanyang telepono. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang bawat dokumento. Ang bawat click ng kamera ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling piraso ng tiwala niya para kay Raja. Hindi lang ito simpleng pagtulong sa kapatid. Ito ay isang malalim na hukay ng pagsusugal at pagkakautang. Nang marinig niyang paakyat na si Doña Corazon, mabilis niyang isinara ang kahon, ibinalik sa dati nitong pwesto, at tahimik na lumabas ng silid. Sakto lamang ang kanyang paglabas nang makasalubong niya ang kanyang biyenan sa pasilyo. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong nito. May kinuha lang po akong lumang photo album, Mama. Kalmadong sagot ni Tala. Hawak ang isang album na mabilis niyang dinampot. Tiningnan siya ni Doña Corazon nang may pagdududa bago nagpatuloy sa paglakad. Bumalik si Tala sa kanyang silid, isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang puso ay kumakarera. Pinagmasdan niya ang mga litratong nasa kanyang telepono. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang bagong email, binuksan niya ito. Subject,
Interview schedule for Berlin Project Manager role. Dear Miss Reyes, we were impressed with your profile. We would like to schedule a video interview with you next week. To, napatitig si Tala sa screen. Sa isang banda, ang mga ebidensya ng pagtataksil at kasinungalingan. Sa kabilang banda, isang konkretong alok para sa isang bagong buhay. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang pagtataas ng boses mula sa sala. Boses ni Marikit at Raja. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at nakinig. Kailangan mong gumawa ng paraan, kuya. Sigaw ni Marikit. Ang boses ay puno ng takot at galit. Pinapahiya mo ako. Tumatawag na sila sa akin. Ginagawa ko na ang lahat, okay? Mahirap lang talagang makahanap ng ganoong kalaking pera agad. Sagot ni Raja. Dapat kasi hindi ka na nasangkot sa kanila. Sinabi ko naman sa'yo. Ngayon pareho na tayong lulubog dito. Ang mga salitang yon ang tumatak sa isipan ni Tala. Pareho sila. Magkasabwat sila mula pa sa simula. Ang mga salitang narinig niya mula sa pag-aaway ng magkapatid ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Tala buong gabi. Pareho na tayong lulubog dito. Hindi na ito simpleng pagtulong, komplisidad, pagsasabuatan. Ang buong pundasyon ng kanyang pagtitiwala ay gumuho na. At sa ilalim nito, isang madilim na katotohanang hindi niya kayang isipin. Ngunit may isang piraso pa rin ng kanyang puso na umaasa. Isang munting hibla ng paniniwala na marahil si Doña Corazon, sa kabila ng lahat, ay isa pa ring ina. Isang ina na gugustuhing ituwid ang pagkakamali ng kanyang mga anak. Marahil, kung malalaman nito ang buong katotohanan, ang pagsusugal, ang mga utang sa loan shark, ang pagsisinungaling, ay papanig ito sa tama. Kinabukasan, hinintay niyang makaalis si Raja papunta sa trabaho at si Marikit ay pumasok sa kwarto para sa kanyang morning nap. Dahan-dahan siyang bumaba sa sala kung saan si Doña Corazon ay matiwasay na nagkakape habang nagbabasa ng isang business magazine. Ang hangin ay solemne at marangya. Isang perpektong entablado para sa hatol na malapit ng igawad. Mama, maaari po ba tayong mag-usap? Marahang tanong ni Tala. Ibinaba ni Doña Corazon ang magazine at tiningnan siya. Ang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Tungkol saan? Humugot ng malalim na hininga si Tala at naupo sa silyang nasa tapat nito. Tungkol po kay Raja at kay Marikit. Hindi nagbago ang ekspresyon ng matanda. Ano ang tungkol sa kanila? Alam ko na po ang lahat. Simula ni Tala. Nanginginig ang boses. Ang tungkol sa mga utang. Hindi lang po ito simpleng emergency ni Marikit. Alam ko na po ang tungkol sa pagsusugal ni Raja. Ang mga loan shark na nagpupunta rito. Inaasahan niyang makakakita ng gulat, ng galit, o kahit konting pag-aalala sa mukha ng biyenan. Ngunit wala. Tila ba ang mga sinasabi niya ay isang lumang balita na lamang para dito? Kalmado nitong ibinaba ang tasa ng kape sa platito. Ang tunog ng porselana ay tila isang malakas na dagundong sa nakabibinging katahimikan. At ano ngayon? Sinagdala? Tanong ni Doña Corazon. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Tala. Po? Mama, ang anak niyo po ay may malaking problema. Ang perang kinuha niya sa ipon ni Mayumi ay hindi napunta sa mabuti. Niloloko po nila tayong lahat. Sa pagkakataong yon, isang munting nangisi ang sumilay sa labi ni Doña Corazon. Isang nanggising nagpadama kay Tala ng matinding kilabot. Walang nanloloko sa akin, Tala, sabi nito. Idiniin ang bawat salita. Sa tingin mo ba ay may mangyayari sa pamamahay na ito na hindi ko nalalaman? Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Tala na parang punyal. Ang kanyang hininga ay biglang nagkulang. Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, pagpapatuloy ng matanda, ay alam ko ang lahat. Alam kong kailangan ni Raja ng pera. At ako ang nagsabi sa kanya na kunin ang pera sa bangko.
Gumuho ang mundo ni Tala. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay biglang naputol. Ang ina na inakala niyang kakampi niya sa tama ay ang mismong utak pala ng lahat. Sa kanyang isipan, biglang nag-flashback ang isang alaala mula sa araw ng kanyang kasal. Ang mahigpit na hawak ni Doña Corazon sa kanyang kamay, ang mga salitang binitiwan nito na may ngiti. Mula ngayon, isa ka ng madrigal, anak na rin kita. Kay gandang pakinggan noon, ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay naging isang sumpa. Babakit po? Iyon na lamang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit niyo po nagawa iyon sa sarili niyong apo? Tumayo si Doña Corazon at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang kanyang perpektong hardin. Simple lang Tala. Ang pera ay maaaring kitain ulit. Ang isang tulad mo, masipag ka, kaya mong punan ulit ang nawala. Pero ang karangalan ng pamilya Madrigal, kapag iyan ay nadungisan, hindi na yan maibabalik pa. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Iyan ang halaga ng pagiging isang Madrigal, sakripisyo. At bilang asawa ng aking anak, tungkulin mong magsakripisyo. Tungkulin mong saluhin ang mga pagkakamali niya. Tungkulin mong ibigay ang lahat para mapanatiling buo ang pangalan ng pamilyang ito. Wala nang luhang lumabas mula sa mga mata ni Tala. Ang matinding sakit ay napalitan ng isang nakakapamanhid na katotohanan. Hindi siya manugang, hindi siya asawa. Sa paningin ng babaeng ito, siya ay isang kasangkapan, isang investment, isang pambayad utang. Tumayo si Tala, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Wala nang bahid ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang postura. Ang babaeng pumasok sa sala na umaasa sa awa ay naglaho na. Ang kaharap ngayon ni Doña Corazon ay isang estranghero. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya ang reyna ng bahay na yon at nagsimulang maglakad paakyat. Saan ka pupunta? Tanong ni Doña Corazon mula sa kanyang likuran. Hindi lumingon si Tala. Sa kwarto ko. Sagot niya, ang boses ay matatag at walang emosyon. Pagdating sa silid, nilak niya ang pinto. Dumiretso siya sa kanyang laptop at binuksan ang email. Ang imbitasyon para sa interview. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Hello, sagot ng isang boses sa kabilang linya. Hello, good morning. Nais ko sanang mag-set ng appointment kay Attorney Diaz. Ang kanyang boses ay kalmado, determinado, at hindi na muling lilingon pa. Ang sinagtala na lumabas mula sa silid kinabukasan ay ibang-iba na. Wala na ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos. Napalitan ito ng isang kalmadong determinasyon, isang klase ng kapayapaan na nakukuha lamang kapag wala ka ng maaaring ikatakot dahil naranasan mo na ang pinakamasakit sa lahat. Ang pagbabagong ito ay agad na napansin ng pamilya Madrigal. Para sa kanila, ito ay isang senyales ng pagsuko. Inakala ni Raja na sa wakas ay natanggap na ng kanyang asawa ang sitwasyon. Huminga siya ng maluwag. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay unti-unting napalitan ng kaginhawaan. Si Doña Corazon naman ay tiningnan ito bilang isang tagumpay. Ang manugang na dati may sariling isip ay tuluyan ng napasunod sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ngunit maling-mali sila. Hindi iyon pagsuko. Iyon ay paghahanda para sa digmaan. Isang hapon, nagpaalam si Tala na makikipagkita sa isang kliyente. Ngunit sa halip na sa isang coffee shop, dumiretso siya sa isang mataas na gusali sa Makati. Sa opisina ni Attorney Diaz, isang kilalang abogada sa family law, inilahad niya ang lahat. Ang mga litrato ng sangla, ng demand letter, ang bank statement ng nawalang pera, at ang kwento ng pag-uusap nila ni Doña Corazon. Mayroon kang matibay na kaso para sa financial abuse at psychological abuse. Seryosong sabi ni Attorney Diaz, maari nating gamitin ito para sa annulment.
Umiling si Tala. Hindi po annulment ang kailangan ko. Divorce. Naintindihan ng abogada ang ibig niyang sabihin. Ang pag-amin sa pagkakamali. Naiintindihan ko. Dahil may anak kayo, medyo magiging komplikado ito. Pero dahil may pruweba ka ng kanyang kapabayaan, gagawin ko po ang lahat. Putol ni Tala. Ang mahalaga ay maprotektahan ko ang anak ko. Mula sa opisina ng abogada, dumiretso siya sa bangko. Gamit ang perang natitira sa kanyang personal na payroll account, nagbukas siya ng isang bagong account sa ilalim lamang ng kanyang pangalan. Dito na papasok ang kanyang mga susunod na sahod. Ito ang kanyang Freedom Fund. Sa bahay, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte. Ipinagluto niya si Marikit ng paborito nitong sinigang. Tinulungan niya si Raja sa isang presentasyon para sa trabaho. Ngumiti siya, tumawa, at naging ang perpektong asawa at manugang na gusto nilang makita. Ang bawat ngiti ay isang maskara. Ang bawat mabuting salita ay isang distraction. Habang sila ay abala sa kanilang mapayapang pagkukunwari, si Tala ay abala sa paghabi ng kanyang plano. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, kinakausap niya ang kanyang magiging employer sa Germany. Naging matagumpay ang kanyang interview at ngayon ay inaayos na lamang nila ang mga papeles. Tiningnan niya ang mga apartment for rent malapit sa magiging opisina niya sa Berlin. Sinimulan na rin niyang turuan si Mayumi ng mga simpleng salitang Aleman sa pamamagitan ng mga kanta. Guten Tag, Guten Tag. Masayang kanta ni Mayumi habang naglalaro sila. Hindi alam ang tunay na kahulugan sa likod ng kanilang bagong laro. Ang tanging kakampi niya sa bahay na yon ay si Alonsina. Walang salitang namagitan sa kanila tungkol sa kanyang plano, ngunit sa mga mata ng matanda, nakikita ni Tala ang pag-unawa at suporta. Isang gabi, nakita ni Alonsina si Tala na nakatingin sa isang lumang maleta sa bodega. Kinabukasan, ang maleta ay nasa silid na ni Tala. Malinis at handa ng gamitin. Unti-unti, tuwing walang nakatingin, inilalagay ni Tala ang mga pinakaimportanteng gamit, mga dokumento, ilang damit, at ang paboritong unan ni Mayumi. Itinago ni Alonsina ang maleta sa ilalim ng kanyang sariling kama sa quarters. Isang sikretong ibinahagi nila ng walang salita. Isang gabi, habang naghahapunan, masayang ibinalita ni Raja. Good news! Nakausap ko na yung pinagkakautangan ko. Naayos ko na. Medyo nakahinga na tayo ng maluwag. Tumingin siya kay Tala. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Para makabawi sa inyo, nag-book ako ng trip para sa ating pamilya sa Palawan next month. Tayong 3 lang. Isang second honeymoon. Ngumiti si Doña Corazon at Marikit. Masaya sa balita. Si Tala ay ngumiti rin. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakagandang ideya niyan, mahal. Pumalakpak si Raja. Tuwang-tuwa na sa wakas ay bumalik na sa dati ang lahat. Hindi niya alam na ang ngiti ni Tala ay isang paalam. Hindi niya alam na habang pinaplano niya ang kanilang second honeymoon sa Palawan, sa inbox naman ni Tala ay kararating lang ng isang email na may subject na Your e-ticket to Berlin, Germany. Ang linggo bago ang nakatakdang pag-alis ni Sinagtala ay ginugol niya sa isang perpektong pagganap. Para sa pamilya Madrigal, siya ang asawang bumalik sa dati, maalalahanin, masunurin at puno ng pagmamahal. Ngunit sa ilalim ng maskarang iyon, ang bawat kilos ay isang hakbang palapit sa kanyang kalayaan. Mahal, bago tayo umalis para sa Palawan, gusto ko sanang magluto ng espesyal na hapunan para sa pamilya. Mungkahi ni Tala, isang gabi, ilang araw bago ang kanyang flight. Isang pasasalamat na rin dahil nalagpasan natin ang mga problema. Agad na sumang-ayon si Raja, tuwang-tuwa sa ideya. Maging si Doña Corazon ay nagpakita ng bahagyang pag-apruba. Ito ang perpektong pagkakataon, isang pagtitipon kung saan ang lahat ay naroroon.
Isang huling pagkikita. Dumating ang gabi ng huling hapunan. Ang hapagkainan ay puno ng mga paboritong pagkain ng pamilya. Lahat ay inihanda ni Tala. Ang amoy ng kare-kare, crispy pata, at sinigang ay pumuno sa hangin. Ang ambience ay masaya at magaan. Isang stark na kaibahan sa bigat na malapit nang bumagsak sa kanila. Ang sarap talaga ng luto mo, ate. Puri ni Marikit habang kumukuha ng kanin. Salamat. Simpleng sagot ni Tala, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ibang-iba ka talaga, anak, sabi ni Doña Corazon, isang pambihirang papuri mula rito. Isang tunay na ilaw ng tahanan. Ngumiti lamang si Tala bilang tugon. Nagpatuloy ang kainan sa masayang kwentuhan. Nagbahagi si Raja ng mga plano nila para sa Palawan. Nagkwento si Marikit tungkol sa mga pinamili niyang gamit para sa sanggol. Si Doña Corazon ay tahimik ngunit mukhang kontento. Sa buong panahon na iyon, si Tala ay kalmadong nagmamasid. Tinitimo sa kanyang isipan ang huling larawang ito ng pamilyang minsan niyang sinubukang maging bahagi. Pagkatapos kumain habang nagkakape na ang lahat, nagsalita si Tala. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay pumutol sa masayang ingay at nakuha ang atensyon ng lahat. Bago matapos ang gabing ito, meron sana akong isang kwento na gustong ibahagi sa inyo. Simula niya, nagkatinginan sila, nagtataka. May isang ibon. Pagpapatuloy ni Tala, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Isang ibon na masayang namumuhay sa kanyang munting pugad. Isang araw, dumating ang isang mangangaso at hinuli siya. Hindi siya sinaktan. Sa halip, inilagay siya sa isang magandang hawla. Ginto ang mga rehas. Laging puno ng pagkain at tubig ang kanyang lalagyan. Inalagaan siya. Nakinig ang lahat. Hindi pa rin naiintindihan kung saan patungo ang kwento. Ang ibon, sa simula, ay nalungkot. Hinanap niya ang kanyang kalayaan. Ngunit sinabi ng mga ngaso, para din naman sa'yo ito. Dito, ligtas ka. Hindi ka magugutom. Ito ang pinakamabuti para sa'yo. Kaya't sinubukan ng ibon na maging masaya. Kumanta siya para sa mga ngaso. Inalagaan niya ang hawla na parang sarili niyang pugad. Tumingin si Tala kay Raja. Ngunit isang araw, habang natutulog ang ibon, kinuha ng mga ngaso ang mga itlog na pinag-iingatan niya. Ang mga itlog na para sana sa kinabukasan ng kanyang mga inakay. Ipinakain ito ng mga ngaso sa kanyang alagang ahas dahil ang ahas ay nagugutom. Ang nangiti sa mukha ni Raja ay unti-unting nawala. Nang magising ang ibon at makitang wala na ang mga itlog, umiyak siya. Nagtanong siya sa mga ngaso. Ang sabi ng mga ngaso, pansamantala lang yan. Magkakaroon ka rin ulit ng mga bagong itlog. Tumingin si Tala kay Doña Corazon na ngayon ay seryoso nang nakikinig. Pumunta ang ibon sa ina ng mga ngaso, umaasang tutulungan siya. Ngunit ang sabi ng ina, tungkulin mong mangitlog. Ang mga itlog ay maaaring palitan. Ngunit ang buhay ng alagang ahas ay mahalaga sa aming pamilya. Doon na nagbago ang hangin sa silid. Ang saya ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Doon na intindihan ng ibon pagtatapos ni Tala, ang boses niya ay matatag. Hindi siya alaga, hindi siya pamilya. Ang hawlang ginto ay hindi para sa kanyang kaligtasan. Ito ay para siguraduhing hindi siya makakatakas, na lagi siyang nariyan para magbigay, para magsakripisyo, para maging pagkain. Tumayo si Tala. Mula sa isang tote bag na nakasabit sa kanyang upuan, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope at dahan-dahan itong inilapag sa gitna ng hapagkainan. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang malakas na putok ng baril sa katahimikan. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Raja. Ang katapusan ng kwento. Sagot ni Tala. Binuksan ni Raja ang envelope.
Ang kanyang muka ay namutla. Ang mga litrato ng mga dokumento ng utang, ang kopya ng mga bank statement, isang petisyon para sa legal separation. At sa ibabaw ng lahat, 2 piraso ng papel. Isang plane ticket papuntang Berlin para kay Sinagtala Reyes at isa pa para kay Mayumi Reyes Madrigal. Ang mukha ni Raja ay nagpakita ng hindi paniniwala na sinundan ng takot at pagkatapos ay desperasyon. Si Marikit ay natulala. Ang bibig ay bahagyang nakaawang. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang reaksyon ni Doña Corazon. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Tumayo si Tala at pumunta sa silid kung saan natutulog si Mayumi. Dahan-dahan niya itong binuhat. Nang bumalik siya sa dining area, ang gulat ay napalitan na ng kaguluhan. "Hindi ka maaaring umalis. Asawa kita," sigaw ni Raja. Tumatayo. "Hindi, Tala. Hindi mo pwedeng ilayo sa amin ang apo ko," sigaw din ni Doña Corazon. Huminto si Tala sa may pintuan. Lumingon siya sa kanila. Sa huling pagkakataon, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may finality. "Tapos na ang hapunan," sabi niya. "At tapos na rin ang buhay ko rito." Tumalikod siya at naglakad palabas. Dala ang kanyang anak at ang susi sa kanyang bagong buhay. Iniwan ang gulo, ang mga sigaw, at ang durog na pamilyang Madrigal. Ang biyahe papuntang airport ay binalot ng katahimikan. Sa labas ng bintana ng taxi, mabilis na lumilipas ang mga ilaw ng syudad ng San Isidro. Mga pamilyar na tanawing na ngayon ay tila bahagi na ng isang malayong panaginip. Si Mayumi ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan. Yakap ang paborito nitong unan. Tanging si Alonsina ang kasama nila, ang matapat na kaibigan na tahimik na tumulong sa kanyang pagtakas. Pagdating sa departure area, si Alonsina ang nagtulak ng kanilang munting luggage cart. Sa bawat hakbang palapit sa immigration gate, bumibigat ang dibdib ni Tala, ngunit kasabay nito ay ang unti-unting paggaan ng kanyang mga balikat. "Hanggang dito na lang ako, Tala," sabi ni Alonsina nang huminto sila. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha. "Mag-iingat kayo roon." Niyakap ni Tala ang matanda ng mahigpit. "Salamat sa lahat, Ina. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo." "Huwag mo akong alalahanin," bulong ni Alonsina. "Ang mahalaga ay malaya ka na. Lumipad ka ng mataas para sa'yo at para sa batang ito." Sa huling pagkakataon, hinaplos ni Alonsina ang pisngi ni Mayumi bago sila tuluyang maghiwalay. Sa pagtawid ni Tala sa immigration, naramdaman niya ang isang pinal na pagputol sa kanyang nakaraan. Wala nang balikan. Sa loob ng pre-departure area, ang mundo ay tila isang malaking entablado ng mga pag-alis at pagsalubong. Gising na si Mayumi at manghang-mangha ito sa naglalakihang mga eroplano sa labas ng salaming bintana. "Mommy, look! A giant bird!" Masayang turo nito. Ang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ngumiti si Tala at niyakap ang anak. "Yes, baby. We're going to ride one of those giant birds." Ang inosenteng saya ni Mayumi ang nagpatatag sa kanyang loob. Isang paalala kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Habang naghihintay sila sa kanilang boarding gate, walang tigil sa pag-vibrate ang kanyang telepono. Sunod-sunod na tawag mula sa iisang numero. Raja. Hindi niya ito sinasagot. Hinayaan niya lang itong mag-ingay. Isang desperadong tunog mula sa mundong kanyang tinalikuran na. Ngunit bago tuluyang i-off ang telepono, isang tawag ang pumasok. Pinag-isipan niya ito ng ilang segundo. Marahil, kailangan niya ito. Kailangan niya ng isang formal na pagsasara. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. "Tala, mahal, nasaan kayo?" Isang basag at humahagulgol na boses ang narinig niya. Boses ni Raja na puno ng pagsisisi at desperation. "Please, bumalik na kayo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Aayusin ko ang lahat.
Magbabago na ako, pangako. Huwag mo namang gawin sa akin to. Sa atin. Nakinig lang si Tala. Ang puso niya ay kalmado. Wala na ang galit. Wala na ang sakit. Tanging isang malawak na kapatagan ng katahimikan at pagtanggap. Raja, sabi niya, ang boses ay matatag at malinaw. Tala, mahal, parang awa mo na. Tapos na tayo, Raja. Mahinahon niyang sabi. Walang kahit anong pangako ang makakapagbura ng mga kasinungalingan mo. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat para kay Mayumi. Doon, isang bagay ang luminaw sa isipan ni Tala. Isang katotohanang mas malalim pa sa perang ninakaw. Hindi mo kinuha ang pera, Raja. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at kahulugan. Kinuha mo ang kinabukasan niya at nandito ako para bawiin yon. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tanging mga hikbi na lang ni Raja ang maririnig. Paalam, Raja. Bago pa man ito makasagot, ibinabana niya ang tawag. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang pangalan nito sa kanyang screen. Dahan-dahan niyang pinindot ang block this caller. Isang simpleng pindot, ngunit para sa kanya, iyon ang pagputol sa huling tanikala. Ilang sandali pa, tinawag na ang kanilang flight. Tumayo si Tala, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mayumi. Habang naglalakad sila papasok sa eroplano, hindi siya lumingon. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa daanang nasa kanyang harapan, ang daan patungo sa isang bagong buhay. Isang taon ang lumipas. Ang malambot na yelo ay lumalagutok sa ilalim ng winter boots ni Sinagtala habang naglalakad siya sa isang parke sa Berlin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang puso ay puno ng init habang pinagmamasdan niya si Mayumi, na ngayon ay balot na balot sa makapal na pink na jacket na masayang gumagawa ng snow angel. Ang buhay ay simple at payapa. Ang kanyang trabaho ay nagbibigay sa kanya ng katuparan. Ang kanyang maliit na apartment ay puno ng tawanan at mga awiting aliman na natututunan nila pareho. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang humihinga siya ng malaya. Nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng bulsa. Kinuha niya ito, inaakalang isang work email, ngunit isa itong text message mula sa isang bagong numero. Isang katrabaho na naging mabuting kaibigan niya sa loob ng ilang buwan-buwan. Si Lakan Andres Soliman. Ang mensahe ay simple lang. Coffee? Napangiti si Tala. Isang tunay, walang pag-aalalang ngiti. Itinaas niya ang kanyang mukha at hinayaang bumagsak ang maliliit na nyebe sa kanyang pisngi. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na pasilyo. Ito ay isang blangkong pahina at sa wakas, hawak na niya ang panulat. Ang coffee shop na pinagkitaan nila ni Lakan ay maliit at maaliwalas. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay tila isang mainit na yakap laban sa lamig ng winter sa labas. Si Lakan Andres Soliman ay higit pa sa isang katrabaho. Sa loob ng isang taon, naging isang matatag na kaibigan nito. Isang taong nakakita sa kanyang husay nang hindi tinitingnan ang kanyang nakaraan. Mukhang masaya si Mayumi sa unang snow niya. Bungad ni Lakan. Iniabot kay Tala ang isang mainit na tasa ng latte. Ang ngiti nito ay totoo at magalang. Sobra, sagot ni Tala. Ang kanyang mga kamay ay yumakap sa init ng tasa. Hindi ko siya mapigil sa paglalaro kanina. Sa tingin ko, mas aliman pa siya kaysa sa akin kung minsan. Nagtawanan sila. Ang kanilang pag-uusap ay laging magaan, puno ng respeto. Si Lakan ay hindi mapilit, hindi nagtatanong tungkol sa buhay na iniwan ni Tala sa Pilipinas. Maliban kung si Tala mismo ang magbubukas ng usapan. Iginagalang nito ang kanyang mga pader. At dahil doon, unti-unti itong nagkakaroon ng kakayahang pasukin ang mga iyon. Habang nag-uusap sila tungkol sa isang bagong proyekto sa opisina, isang matinding kumpiyansa ang nagniningning kay Tala.
Sa isang malaking meeting noong nakaraang linggo, siya ang nanguna sa presentasyon. Siya ang sinasangguni ng mga kasamahan. Ang kanyang mga ideya ay pinakikinggan at pinahahalagahan. Ang sinagtala na dating yumuyuko na lang ay matagal nang nawala. Ang kaharap ni Lakan ay isang babaeng buo ang tiwala sa sarili, isang leader, at ang paghanga sa mga mata ni Lakan ay hindi maikakaila. Pag-uwi niya sa kanilang apartment, habang mahimbing nang natutulog si Mayumi, binuksan ni Tala ang kanyang laptop. May isang email doon mula sa isang pamilyar na address. Galing ito kay Alonsina. Gamit ang tulong ng kanyang sariling anak, natuto na itong gumamit ng email para lamang makipag-ugnayan kay Tala. Ang sulat ay maikli, ngunit puno ng balita. Mahal kong Tala, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ni Mayumi. Dito sa San Isidro, marami nang nagbago. Ipinagbili na ng mga madrigal ang malaking bahay. Hindi na kinaya ang mga utang na naiwan. Si Doña Corazon ay tumira sa isang maliit na apartment, madalang nang lumabas at palaging tahimik. Si Marikit naman ay nanganak na, ngunit iniwan din ng ama ng kanyang dinadala. Ngayon ay nagsisikap siyang mag-isa. Si Raja. Sinusubukan niyang magsimulang muli. Mayroon siyang maliit na trabaho ngayon. Minsan ay nagtatanong siya sa akin tungkol sa inyo. Sinabi kong masaya ka at nasa mabuti kang kalagayan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinabi kung nasaan kayo. Anak, huwag mo na silang isipin. Ang mahalaga ay ang buhay mo ngayon. Nakikita ko sa mga litratong pinapadala mo. Ang ngiti mo ay totoo na. Iyan lang ang mahalaga sa akin. Nagmamahal, Ina. Pagkatapos basahin ang sulat, isinara ni Tala ang laptop. Wala siyang naramdamang galak o paghihiganti. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang kanilang kwento sa buhay niya ay tapos na. Isa na lamang itong kabanatang naisara na at hindi na kailangang balikan pa. Lumapit siya sa bintana at pinagmasdan ang pagbagsak ng nyebe sa tahimik na kalye ng Berlin. Naalala niya ang ibon sa kwentong isinalaysay niya. Ang ibon ay hindi lamang nakalaya mula sa hawla. Natutunan din niyang muling buuin ang kanyang pugad sa isang lugar kung saan ang kanyang mga awit ay hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Lakan. Nakalimutan kong sabihin kanina. May magandang art exhibit sa Sabado. Baka gusto mong pumunta? Pwede nating isama si Mayumi. May children's section sila. Napangiti si Tala habang nagtatype ng kanyang sagot. Sige, gusto namin yan. Hindi niya alam kung saan hahantong ang pagkakaibigan nila ni Lakan. Hindi niya minamadali. Ang mahalaga, sa unang pagkakataon, ang kanyang hinaharap ay hindi isang destinasyong kailangan niyang marating, kundi isang paglalakbay na nasasabik siyang tahakin. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang malamig at malinis na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Ang hangin ng kalayaan, ang hangin ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi kailanman pagiging makasarili. Ang pagtatakda ng hangganan o boundary ay hindi isang kasalanan. Bagkus ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong pagkatao. At higit sa lahat, ang pagpapatawad ay mahalaga. Ngunit ang pinakamahalagang kapatawaran ay ang ibinibigay natin sa ating sarili. Ang kapatawarang magsimulang muli at piliin ang buhay na karapat-dapat para sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento ni Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin
ang lahat ng inyong mga suhestyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.